Nako, meron na pong warning si Communication Undersecretary Claire Castro, Malacanang Press Officer. Ano ha? Sa mga Duterte supporters na gumagawa ng mga rally. At ang warning na ito mahalagang inyong pakinggan dahil may mga limitasyon talaga ang karapatan o kalayaan. Ito yun, no? Kanyang sa mga nagtitipon lalo na sa mga kontra sa administrasyon. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. So ayan, no? Malinaw po yan. Yung mga warning, ako naman hindi ko nagkamali at hindi naman ako nagkulang. Matagal ko na rin sinasabi yan. May limitasyon ang karapatan. May limitasyon ang pamamahayag. Freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press. Yan po ay nakasaad sa saligang batas. Pero yan po ay may mga limitasyon niya. Hindi pwedeng abusuhin, samantalahin. Kasi pag pumasok na yung rebellion, inciting to sedition, panawagan ng pag-aaklas, pagpapabagsak sa gobyerno, yan po ay malaking pananagutan na. So maging warning po ito. Again, hindi po yan harassment. Baka sabihin na naman ninyo, hinaharas na naman kayo. Mali-mali po yan. Pagka kayo mga haras, okay lang. Pag ang gobyerno magpapatupad ng batas, sasabihin nyo harassment. Yan ang galaw ng mga supporters nila. Okay? Dapat hindi ganon. Ako po, bilang political blogger at broadcast journalist, alam natin po ang mga limitasyon yan. Kaya lagi akong nagpapaalaala. Hindi ako nagmamagaling, sinasabi ko lang, ang lahat ng karapatan ay may hangganan at mayroong pananagutan pag sumobra. Ayan na nga sinasabi ni Atty. Castro. Pag may nanawagan ng pag-aaklas at pang-aagaw ng kapangyarihan, meron ng kaakibat yan na mga kasong pwedeng i-file laban sa mga organizer, laban sa inyo o kung sino man kayo. Okay? Samantala, sunod na ating balita, naku, napansin ba ninyo? Pero ayaw ko na iparinig sa inyo. Yung sinasabi ni Harry Roque, abay, nagmamalaki pa yung mama na hindi na daw siya babalik ng Pilipinas. Hindi na daw siya mahuhuli ng mga Pilipino. Kasi nag-apply na daw siya ng asylum sa Netherlands. So nag-apply pa lang, ang piling niya maa-aproba na. Kaya dapat tutulan ito ng Philippine government dahil malinaw na kanyang pag-apply doon ay para taguan ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Problema sa Quadcom, sa Kongreso at problema sa DOJ at maging sa Korte pag umabot doon ang qualified human trafficking. Ayan o. Pinagmamalaki niyan, wala na daw taguan, hindi na daw siya magtatago. Siya daw ay nag-apply na at sa oras ng kanyang pag-apply, malaya na siyang umikot at hindi daw siya pwedeng hulihin. Yan ang kanyang paniniwala. Nitong nagpapakilalang international lawyer o abogado na ang kanyang ginawa ay hindi lang, yan ay talagang tuluyang pagtakas. Yan ay yung tuluyang pagtataksil sa Pilipinas. Kasi ipinagpalit na niya ang Pilipinas. Kasi yung pagkuha ng asylum, ibig sabihin niyan, pinapalabas niya, may masamang plano ang gobyerno ng Pilipinas sa kanya. Hinaharas siya ng Philippine government, kaya siya nag-file ng asylum. Okay? At hindi na daw siya babalik dito. Para bang ayaw na niya sa Pilipinas. At doon na lang siya. Parang proud na proud pa siya na magtago sa magitan ng asylum. Pero application pa lang. Hindi pa naman ho siya na-a-approvean. Kaya ngayon, pwede pa rin siya hanapin at panagutin. Hindi naman mawawala yung kanyang kaso sa DOJ. Malamang makarating nga sa korte dahil yung kanyang pagkakasangkot dyan sa illegal pogo na nakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaya siya ay kinasuhan qualified human trafficking non-bailable offense. Doon siya takot na takot. At saka yung contempt arrest warrant ng Kongreso dahil sa hindi niya may paliwanag na kayamanan kung saan galing ang bigla niyang pagyaman nung siya ay masangkot sa illegal na pogo dyan po sa Central Luzon. Yan po yung kanyang kasalanan. Pero pinapalabas niya, siya ay hinaharas ng Philippine government. Siya ay hinaharas ng ating administrasyon. Kaya nagtago sa iba-ibang bansa at ngayon nakakita ng pagkakataon na doon kumuha ng asylum sa Netherlands kasi nandoon si Duterte. Ay hindi naman siya abogado ni Duterte. Sabi nga ni Sal Panelo, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Wow! Nabalitaan niyo yun? Matindi pala ang away at hindi pagkakaunawa ng Panelo Roque, yung dalawang abogado ni Duterte.
Kaya tama lang siguro si Sara na huwag kuhaning abogado yung mga yan. Abay nag-aaway eh. Sabi ni Roque, siya ay abogado ni Duterte, pero hindi naman tinanggap. At hindi naman siya sinali bilang abogado ni Duterte. Pagkatapos, ang sabi ni Panelo, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Tapos tinanong pa ng media, ano masasabi mo sinabi ni Roque? Hindi ko kilala yun. Tapos bigla sinabi niya, Roque, huwag mong ipagsisikan ang sarili mo. Hindi ka kinuha ni Sara. Ayaw sa iyo ni Sara na maging abogado ng kanyang ama. Ayan o. Kita nyo? So, yung Duterte lawyers nag-aaway sa pagitan ni Sal Panelo at Harry Roque na ngayon ay nagtatago dyan sa Netherlands. Ginamit yung kanyang application para nag-apply ng political asylum. Ayan. Kaya lumantad na naman sa rally kahapon at kung ano mga pinagsasasabi. Okay, so ano po inyong masasabi dito sa mga isyong ito? Warning ng Malacanang sa mga nagrarally, away ng mga abogado ni Duterte, at yung pagmamalaki pa ni Roque na hindi siya mahuhuli kailanman. Hindi daw siya magpapahuli at hindi na daw siya babalik dito sa Pilipinas. Wow! Tuluyan niyang tataguan ang mga kaso sa Pilipinas kasi yun ang gusto niyang palabasin. Hindi na daw siya babalik dito. Okay? Siya daw ay legal lang mananatili sa abroad, especially sa Netherlands. Dahil doon na daw siya. Para bang pinagmamalaki pa niya. Abogadong natakot sa batas ng Pilipinas. Abogadong umiiwas sa Philippine law. Abogadong umiiwas sa kanyang pananagutan at ginagamit ang kanyang malayang paglalakbay kung saan-saan. Kaya attention sa Department of Foreign Affairs. Wala ba kayong gagawin? Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs o NBI? Wala ba kayong gagawin? Anyway, hintayin natin kung may palyong kaso at magkaroon ng warrant of arrest, Interpol pa rin ang gagamitin dyan. Okay? Kung si Duterte hinuli ng Interpol dito sa Pilipinas, yung Interpol sa Netherlands, pwede rin pakiusapan at gamitin ng Philippine government para hulihin si Roque kapag lumabas na ipile ang kaso ng DOJ sa korte at magpalabas ng warrant of arrest doon sa non-bailable offense na qualified human trafficking tungkol sa Pogo operation. Yan ang ating aabangan. No one is above the law. Kahit abogado ka, dapat alam mo ang batas. Alam mo ang pananagutan, alam mo ang mga limitasyon, at alam mo ang kapangyarihan ng Estado. Mahirap kalaban ng Estado, mahirap kalaban ng gobyerno. Lahat ay kayang gawin ito dahil nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanila ang pagpapatupad ng batas at koneksyon sa international community, maging sa Interpol. Yan ang ating paalala. Ang gobyerno ay ang taong bayan. Ang gobyerno ay ang mamamayang Pilipino, kaya kahit kailan, hindi pwedeng pasukuin yan. Hindi kailangan subukan. Kailangan ay sundin, sumunod sa mga policy at implementation ng batas ng gobyerno. Yan po ang kailangan para irespeto, para karespeto ang isang taong hindi sumusunod sa batas, lalo na kung abogado, kawalan ng respeto at hindi dapat irespeto rin yan ng mga Pilipino. Please like and share ng ating video. Para kung makarating sa kanila, makarating sa lahat ng Pilipino, ano ang kapangyarihan ng Estado, ano ang mga warning at ano ang dapat gawin sa mga taong umaabuso